Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang awit ng pag-ibig ay tungkol sa isang musikero na sumasabay sa indayog ng bawat letra ng kwento ng kanyang buhay at pag-ibig. Subalit sa kalagitnaan ng awit ay mapapatid ang kwerdas ng gitara na ikakasira ng magandang tono ng awit. Si Bogs ay isang gitarista at mga awit, isang talento na minana niya sa kanyang mga magulang. Sila ang kanyang inspirasyon sa tuwing siya ay tutugtog ng gitara at aawit. Subalit ang inspirasyon ay mawawala dahil sa isang aksidente. Dala ang tanging pamana ng magulang. Ito ang kanyang gagamitin upang ipagpatuloy ang buhay. Sa pagtugtog at pag-awit siya kukuha ng pera upang ipangtustos sa pang-araw-araw. Naisip man niyang bumalik sa pag-aaral ay hindi niya kakayanin dahil hindi sapat ang kinikita niya. Pero sa tulong ng isang tao na magiging mahalaga ang papel sa buhay niya, mas magkakaliwanag ang tinatahak niyang daan. Ang taong ito ay si Jemmy, ang kababata niya na naging matalik na kaibigan at naging kasintahan. May kahinaan si Bogs, kaya tama naman na nasa tabi niya si Jemmy para gabayan siya. Ang kahinaan din ni Bogs ang magdadala sa kanya sa maling desisyon. Sa bandang huli ay magkakaroon naman siya ng lakas ng loob, subalit eto naman ang muntik nang magdala sa kanya sa kapahamakan. Upang mas maliwanagan tayo ay alamin natin ang kwentong siguradong kapupulutan ng aral. Dear Papa Dudut, medyo mahaba po ang pangalan ko kaya tawagin mo na lamang ako sa palayaw kong Bogs. 27 taong gulang na pero ang kwento ko po ay nangyari nung ako ay magda-25 taong gulang pa lamang. Isa po akong musikero. Bata pa po ako nang turuan ako ng papa ko na tumugtog ng gitara. Simula po noon ay karugtong na ng buhay ko ang gitara at ang mama ko naman po ang nagturo sa aking kumanta. Mga musikero po kasi sila, may banda po sila at pabalik-balik sa Japan noon. Pero noong 1996 nang ipinagbuntis ako ni mama ay hindi na siya nakabiyahe at minabuti din ni papa na hindi na din bumiyahe para samahan si mama. Hanggang sa ipanganak ako at sa edad na 3 taon ay tinuturuan ako ni Papa sa paggigitara. Kaya nahasa po talaga ako sa pagtugtog at syempre para po sa pagkanta. Hindi ko po alam kung bakit hindi na uli nag-anak sina Mama at Papa, parang nakontento na sila sa akin. Pero noong 18 years old po ako ay kung saan ay unang taong ko sa college ay naaksidente sila Mama at Papa. Ayoko na pong balikan ang pangyayari pero noong araw na yon ay sabay nila akong iniwanan. Sobrang dalamhati ko noon, Papa Dudut. Pero salamat na lamang po at nandun ang aking kababata na kalaunan ay naging girlfriend ko na si Jemmy. Noong mag-graduate ako ng high school, siya naman ay 4th year na. Saka po kami nagkamabutihan. Hindi naman po ako nanligaw basta dahil sobrang click kami ay alam na lang namin na kami na. Mas matanda ako kay Jemmy ng 1 taon. Kaya noong naging kami actually yung relasyon namin ay mas mayahambing sa pagiging best friends. Kasi noong naging kami wala pa sa amin yung sweetness na pang magkasintahan. Mas nandun kami sa nag-aasaran pero mas nakikare sa isa't isa. Dahil nga po kay Jemmy ay kinaya ko ang mga nangyari sa akin. Nagtuloy po ng pag-aaral si Jemmy habang ako naman po ay napilitang tumigil. Nagtrabaho po ako at ang trabaho ko ay ang bagay na alam ko. Ang pagtugtog at pagkanta. Para mabuhay ay nag-basking po ako.
pumupwesto ako sa kung saan para tumugtog kapalit ng donasyon sa mga taong mag-aabot kahit kaunting barya. Ang kalaban ko lang po ay madalas akong napapaalis sa mga pinipwestuhan ko. Ilang taong ko pong naging buhay ang ganon. Mahirap po pero kailangan ko pong gawin. Hanggang sa nag-graduate na si Jemmy. Pagka-graduate niya ay nagnegosyo siya sa tulong ng magulang niya. Nagtayo sila ng isang mala-convenience store sa lugar namin. Si Jemmy ang namamahala dito at bukod sa pagmamanage ng negosyo nila, ay tinutulungan ako ni Jemmy. Siya na po ang nakikipag-usap sa mga lugar na pwede kong pwestuhan at magbasking. Mula noon ay hindi na ako pinapaalis dahil may nakukuhang permit si Jemmy. Hindi lang po yun. Nang tumagal po ay nahahanapan niya na rin ako ng gig sa mga bar. Kaya parang si Jemmy ang tumatayong manager ko. Kinausap ko po siya na mag-cut sa mga kinikita ko pero nagalit po siya sa akin. At sinabing parang ibang tao naman daw siya sa akin. Napahiya din po ako papadudot pero wala po akong masamang ibig sabihin noon. Kaya ayun na ang naging kasunduan. Basta tumugtog lamang ako at siya na ang bahala. Masaya na siya sa ginagawa niya. O eto, kumain ka muna. Wala na silang bola-bola kaya asado na lang pareho binili ko. Okay lang. Siopaw pa din naman yan. Ilan lang booking mo last week, baka kapusing ka na naman. Hindi ako kakapusin. Nakarami naman tayo 2 weeks ago kaya walang problema. Tsaka siopaw lang naman yan. Hindi naman mauubos budget ko dahil sa siopaw. Teka, yan lang ba hapunan mo? Ano ka ba? Madami kang schedule ngayon. Baka hindi kayanin ng siopaw ang buong magdamag mo. Okay lang to. Nakarami naman ako ng kanin kaninang tanghali Sandali, ibibili kita ng pansit ha? Wag na. Anong wag? Hindi pwedeng yan lang ang kakainin mo. Wag na, okay lang to. Hindi okay yan. Sandali, bibili ako ng pansit. Sandali nga, ako na lang bibili. Mauubos ang pera mo, ako na. Jemmy, wag na. Nakakahiya na Kanino ka nahihiya? Sa akin? Others ba ako sa'yo? Hindi naman sa ganun. O pues, ikaw hindi ka other sa akin. Importante ka kaya hayaan mo ko. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin Hindi ka naman nakikihati sa kinikita ko. Sobra-sobra na yun. Baka ako naman ang sobrang mainis sa sinasabi mo. Jemmy naman. Bugs naman. Huwag ka na magalit. Good. Sandali at bibili ako ng pansit. Ay, ang pilit mo. O sige, magigitara muna ako dito habang bumibili ka. Bogs, eto na. Oh, akala ko pansit bibilin mo. Bakit kaldereta at kanin to? Hindi kaya ng pansit ang pagbibigay energy sa'yo ngayon, kaya dapat mag-rice ka para full tank. Ikaw? Kumain na ako sa bahay. Alam mo naman si Mami, hindi ako paaalisin kung hindi ako kakain. May kasalanan nga ako sa'yo kaya ako bumabawi. Ha? Ano yun? Si Mami kasi, may pagkain na nilagay sa baunan. Daling ko daw para sa'yo. Kaso, nakalimutan ko. Sorry. Nakakatuwa talaga si tita. Palagi akong kabilang sa hapunan na niluluto niya. Syempre naman. Para ka na ding anak nila Mami at Daddy, no? Salamat. Salamat sa inyo. Uy! Ha? Bakit? Iiyak ka ba? Hindi Iiyak ka Ayan, biglang namula ang mata mo. Uy, ano ka ba? Sorry. Naalala ko lang kasi sina Mama at Papa. Sorry din, napaalala ko sila. Huwag ka nang umiyak please, naiiyak din ako Sige, hindi na. Kumain ka na. Ikaw nga. Di ka kakain? Kumain na nga ako.
Ay, oo nga pala. Pero syempre sasabayan kita. Kakainin ko tong siopaw na bili mo. Baka mabitin ka dyan. Eto pa isa oh. Tutal, kanin naman tong kakainin ko. Hindi, itago mo lang yan. Pang midnight snack mo yan. Pang recharge. Pero… Wala nang pero-pero. Kumain ka na. Okay, kumain ka na din. Sarap. Masarap din tong kaldereta nila. Ay nako, yes. Masarap yan. Pero mas masarap pa din yung nilutong minudo ni Mami. Mamaya pagtapos ng mga set mo, kainin mo sa bahay bago ka umuwi. Natakam tuloy ako. Talagang matatakam kapag nakita mo pa lang. Basta mamaya, siguradong pagod ka kaya iinit ko yung pinabaon ni Mami para kainin mo. Pero meron na akong siopaw. Yang siopaw, midnight snack. Yung minudo ni Mami pang after work meal mo, okay? Okay, sige. Salamat. O siya, habang kumakain ka, sabihin mo na yung mga schedule natin ngayon. Nakausap ko yung mall dyan sa kabilang kalye na pupwesto tayo sa tapat nila. Okay naman daw. Tapos, after 1 hour, lipat tayo sa kabilang mall. Saka tayo punta dun sa gig mo ngayon, dun sa bar na malapit dun sa pangalawang mall. Kaya kumain ka ng marami. Sandali, kukuha pa kita ng extra rice. Ano ka ba? Ako na kukuha. Maupo ka na lang dyan at ituloy ang pagkain para hindi ka mabitin. Sandali. Salamat. Dahil mahal na mahal ako ni Jemmy ay ganun din ako sa kanya. Papadudot, ang naigaganti ko na lamang sa lahat ng kabutihan ni Jemmy ay ang magpasalamat. At mangako na kapag nakaangat na ako sa buhay ay babawi ako sa lahat ng mga nagawa niya sa akin. Madalas naiinis si Jemmy sa paulit-ulit kong sinasabing ito. Palagi niya ding sinasabi na hindi siya naniningil. Bukal sa loob niya ang mga ginagawa niya dahil mahal niya daw ako. Mababaw ang luha ko, Papadudot, kaya mabilis akong maiyak. Siguro'y sobrang kasabikan ko sa pagmamahal ng mga magulang ko. Pinangakuan ko din kasi sila na kapag sumikat akong singer ay hahanguin ko sila sa pinagdadaanan naming hirap. Lagi kong sinasabi sa kanila na mababalik din ang mga pinundar nila na nawala dahil sa sakripisyo nila sa akin. Tapos sasagot si Papa nang gusto lang nilang makatapos ako ng pag-aaral, tapos iiyak sila ni Mama kaya maiiyak na rin ako. Lahi pala kami ng mga iyakin. Pero wala na sila Mama at Papa at hindi ko na maibibigay sa kanila ang pinangako ko. Alam ko baka masama ang loob nila sa akin kasi hindi ko tinuloy ang pag-aaral ko. Pero alam ko naman na naiintindihan nila. Kaya kapag nagdarasal ako ay sinasabi ko sa kanila na kapag maayos na ang financial ko ay babalik ako sa pag-aaral. Pangako ko sa kanila yon. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko kay Jemmy at sa pamilya niya dahil pinupunuan nila ang pangungulila ko sa mga magulang ko. Matapos kong kumain ng gabing yon ay nagpunta na kami sa tapat ng unang mall na kakantahan ko. Matapos ang una kong kanta ay may babaeng lumapit sa akin. Mukhang may kaya dahil parang mamahalin ang mga suot niya. Binati niya ako at nagalingan siya sa akin, Papadudot. Nagpasalamat lamang ako at ilang na napatingin kay Jemmy. Unang beses kong naramdaman na baka magselos si Jemmy. Salamat po, babalik po ako after 5 minutes. Sana magstay kayo. Salamat po ulit. Jemmy? Bakit? Okay ka lang? Oo naman. Bakit? Wala. Bakit nga? Wala, nakalimutan ko na. Nakakainis ka. Kasi yung… Yung ano? Yung babae kanina? Nagagalit ka ba? Saan? Sa akin. Bakit naman? Kasi masyadong madikit sa akin yung babae kanina. Naku, Bogs. Hindi lang yan. Madami pang pwedeng ganyan na makasalamuha mo sa trabaho mo kaya masanay ka na. Ibig mong sabihin, okay lang sa'yo yun? Syempre hindi. Pero sila naman ang lumalapit sa'yo eh. Syempre din, iba na kung ikaw naman ang lumalapit o kaya hindi ka man lumapit pero pumatol ka sa pagkalingkis nila sa'yo. Di ko naman gagawin yun.
Alam ko naman, kaya nga wala lang sa akin yun. Salamat. Sana naman. Sa pag-intindi. Kung hindi ko naiintindihan tong ginagawa mo, di sana noon pa sinabi ko na tumigil ka na at maghanap na lang ng ibang trabaho. Pero alam kong pangarap mo to kaya nandito lang ako lagi para sumuporta sa'yo. Salamat. Oh, sana naman. Basta, salamat. Bahala ka nga. Alam mo, uminom ka na muna at malapit na matapos ang 5 minutes. Ay, oo nga pala. Nanuyo nga pala yung lalamunan ko. Ano? 3 kanta pa lang yung ginawa mo, nanuyo ng lalamunan mo. Hindi naman dahil sa kanya. Saan? Nanuyo lalamunan ko kanina dahil sa kaba. Nung niyakap ako ng babae. Inuulit-ulit mo ha? Siguro may something ka dun sa babae, no? Ha? Wala no. Hindi ko gagawin yun. Niloloko lang kita. Ikaw talaga. Alam mo namang ayaw kitang nagagalit sa akin eh. Hindi ako magagalit sa'yo. Maliban na nga lang kung nagustuhan mo din yung mga yakap ng babae. Hindi talaga, hindi ko magugustuhan yun. Pex man, mamatay man. Hoy! Anong mamatay ang sinasabi mo? Niloloko lang kita. Uminom ka na nga lang. Nandyan yung tubig sa bag natin. Yes ma'am, iinom na po. Kunin ko lang yung tubig dito sa bag. Gusto mo rin ba ng tubig? Mamaya na ako. Uy! Ano to? Alin? Yang nasa case ng gitara. Yang kasama ng mga pera na hinulog ng mga tao. Ano yan? Wallet yata? Wallet nga. Kanino yan? Ewan. Tingnan mo kung may ID. O ito nga, merong ID. Mildred, teka. Ito yung babae kanina. Siguro nahulog niya kanina nung yumayakap siya sa akin. Yun talaga naisip mo? Ha? Oo. Kasi siguro nung umiiwas ako, nahulog niya yan. Defensive? Hindi naman ako defensive. Biro lang. Ganito na lang. Wala kasing cellphone number dito. Ilagay na muna natin dyan sa case ng gitara. Baka sakaling bumalik yun. At least nandyan lang. Tapos pag hindi binalikan, isoli na lang natin bukas. Oo nga. Sige. Ganun na lang gawin natin. Oh, mag-relax ka na tapos ng 5 minutes. Ibinalik namin sa case ng gitara ang wallet at nagsimula na akong kumanta muli, Papa Dudut. Maganda ang gabing yon kasi madaming naguhulog ng pera sa guitar case ko. Pang-5 kanta ko ay may biglang dumating na mga pulis kaya agad silang nilapitan ni Jemmy at ipinakita ang permit namin na pwede kaming magbusking sa lugar na yon. Pero sabi ng mga pulis ay hindi daw yon ang dahilan, kundi may reklamo daw sa akin. Saka dumating si Mildred, ang babaeng may-ari ng wallet. Kasama niya pala ang mga pulis at siya ang nagreklamo na dinukutan ko daw siya kaya nawawala ang wallet niya. Nainis ako, Papa Dudut, porque nawala ang wallet niya ay dinukot ko na raw. Papaano pala kung sa ibang lugar niya na ihulog? Tapos ako ang pagbibintangan niyang kumuha. Kaya itinuro ko ang wallet at sinabing nahulog niya kanina. Tinanong ng mga pulis kung yun daw ba ang wallet ng babae at kinuha niya ito at sinabing yun nga. Pero hindi pa pala doon natatapos, Papa Dudut. Kasi sinabi niya sa mga pulis na wala na daw laman ang wallet niya na may lamang 10,000. Papa Dudut, wala kaming nakita doon kahit piso tapos sasabihin niya na may 10,000 ang wallet niya. Pinaniniwalaan siya ng mga pulis at sinabing sumama daw ako sa presinto at doon na ipapaliwanag ang nangyari. Umagitna si Jemmy at sinabing wala talagang laman ng wallet. Kaya sinabi ng babae na magakontsaba daw kami ni Jemmy. Kaya pati si Jemmy ay gustong isama din ng pulis. Pero sabi ng babae hindi na siya magreklamo basta ibalik ang pera niya. Pero wala kaming kinukuha at ano ang ibabalik namin sa kanya. Kaya sabi ng pulis na sa presinto na lamang daw namin ayusin. Umihirit uli ang babae na kung nagastos na ang 10,000 ay kukunin niya na lamang ang lahat ng pera na nasa guitar case. Kahit kulang ito sa 10,000. Umayag naman ang pulis at aangal pa sana ako pero sinabi ni Jemmy na hayaan ko na lamang daw para wag na daw akong mapag-initan pa.
Sobrang sama ng loob ko noon, Papa Dudut. Halika na. Na-cancel ko na yung basking mo sa susunod na mall. Okay ka lang ba? Punta na tayo doon sa bar para doon ka na magpalipas ng sama ng loob. Hindi ko makakalimutan yung mukha niya. Gusto mo ako na lang ang pupunta sa bar at ipapakancel ko na lang ang gig mo para makapagpahinga ka na muna? Wag. Baka magalit sila, hindi na ako ibukuli. Pero okay ka na ba? Okay na. Siguro maya-maya mas bubuti na pakiramdam ko. Scammer ang babaeng yun. Biniktiman niya tayo. Pinaghirapan natin yun eh. Tapos kukunin niya lang ng ganun-ganun. Trabaho nila yun kaya wala silang pakialam kahit sino pang mabiktima nila. Bakit may mga taong ganun? Hindi sila magtrabaho ng patas. Huwag mo nang isipin yun. Pero kung kailan pa naman maraming nagbigay sa atin, ngayon lang tayo tinao ng ganung karami. Tapos sila makikinabang sa pagod natin? Isipin na lang natin na may mas malaking kapalitang nawala. Ay, sorry ah. Saan? Kasi kung hindi ko hinayaan yung babaeng yun na makalapit, hindi sana mangyayari to. Sana nung nakita ko palang napalapit siya, umiwas na ako agad. Huwag mo nga sisihin ang sarili mo, wala kang kasalanan. Ang tanga ko talaga. Hoy, ano ka ba? Hindi mo kasalanan yon, biktima ka dito. Biktima ako ng katangahan ko. Masyado kang malupit sa sarili mo, kalimutan mo na yon. Babawi tayo. Itong makukuha mong TF dito sa gig na to, malaki-laki. Pumayag sila na 3K. Tapos, pag nagustuhan ka daw, ireregular ka nila. Tapos ang oras mo, 11 p.m. at 1 p.m. 2 sets ka na tig 45 minutes. Ibig sabihin, may oras pa tayong magbasking kahit isa o dalawang lugar. Hoy, hindi ka ba masaya? Ha? Ano yun? Kita mo, hindi ka nakikinig. Ang dami kong sinabi. Pasensya ka na. Uwi na lang tayo? Wag. O sige na, okay na ako. Ayos na ako. Sinasabi mo lang yan eh. Hindi, promise, okay na talaga ako. Bakit hindi ka nakangiti? Ayan o. Ay, ang plastic ng ngiti mo. Hindi kaya. Biro lang. Ayan, ngiti ka lang. Sabi nga sa show business, the show must go on. Huwag mong dali ng problema sa performance mo. Oo, hindi na. Babawi na lang tayo. Oh, papasok na tayo sa bar ha. Dapat good mood ka para pag nakita ka ng manager, positive agad ang tingin niya sa'yo. Eto na po, good mood na. Nakangiti na oh. Good. Tara, pasok na tayo. Ayun, dun tayo sa dulo. Tara. Sandali. Hindi ba si Mildred yun? Sinong Mildred? Yung nang scam sa atin. Tingnan mo, saya niya parang walang nangyari oh. Tuwang-tuwa siya na nakaloko na naman siya. Siya nga! Teka, palabas na siya. Hahabulin ko lang. Bogs! Hoy! Sandali! Huwag kang humarang sir, may hinahabol ako. Sino? Yung babaeng yon? Oo, siya nga. Bakit? Bakit ba kailangan mo malaman? Padaanin mo na ako, makakalayo na siya eh. Ano bang atraso niya? Iniskam kami ng babaeng yon. Magnanakaw yon. Sandali. Ako nahihingi ng pasensya. Sino ka ba? Girlfriend ko ang babaeng yun. Pagpasensyahan nyo na. May sakit kasi siyang ganun. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero ako na ang hihingi ng tawad. Bogs, ano nangyayari? Girlfriend daw nito yung scammer na babae. Magkakuntsa ba kayo? Sandali. Sinabi ko nang may sakit ang girlfriend ko. Hindi niya mapigilan ang manloko at manguha ng pera ng iba. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Wala kaming pakialam kung ano man yung sakit niya. Yung pera ko ang kailangan ko. Huminahon ka. Ganito na lang. Ibabalik ko ang pera mo. Puntahan mo ako mamaya sa club dun sa bungad. Hihintayin kita. Teka, sandali. Paano ko malalaman na hindi niyo na naman ako niloloko? Oh, heto. Iiwan ko sa inyo tong singsing ko. Ibalik mo na lang mamaya pagpunta mo doon. Ako nga pala si Matt. O sige, hihintayin kita ha. Halika na. Puntahan natin sila mamaya. Baka panibagong scam na naman yan. Hindi naman siguro. Iniwan niya tong singsing niya eh. Siyempre hindi natin malalaman kung peke yan o tunay. Ganito na lang. Puntahan natin sila.
Pag wala sila doon, umalis tayo agad. Sige, kung yan ang gusto mo. Halika na, ando na yung libreng food natin para makapag-relax ka na din bago ang set mo. Matapos ang set ko, Papa Dudut, ay pinuntahan namin sila sa club na sinasabi noong Matt. Nagbabaka sakali lamang naman ako kahit na ayaw na ni Jemmy na magpunta kami. Laking gulat namin, Papa Dudut, dahil nandun si Matt at nandun din si Mildred. Nilapitan namin sila at pagkakita sa amin ay agad na humingi ng pasensya si Mildred. Hindi lang daw niya mapigilang gawin ang ginawa niya at sa buntong yon ay medyo naawa naman ako. Pero kailangan ko pa din ang pera ko. Isinoli ko ang singsing ni Matt at hiningi ang perang pinagpagurang ko. Nang sabihan ni Matt si Mildred ay agad nitong nilabas ang pera at ibinigay sa akin. Ang laking bigat na nakadagan sa akin ay nawala nang mahawakan ko ang perang nawala na galing sa pagod ko. Sa kamuling nagsalita si Matt na naikwento daw ni Mildred sa kanya na acoustic performer ako. Sinabi ni Matt na gusto raw niyang makabawi sa hassle na naramdaman namin. Nagpo-produce pala siya ng mga shows at nagbubuk ng mga performers para sa ibang bansa o sa mga hotel dito sa Pilipinas. Sinabi niya sa akin na gusto raw niya akong tulungan. Sobrang tuwa ko, Papa Dudut, noon. Tama si Jemmy na may mas malaking kapalit ang pagkawala ng pera ko. Hindi lang yon kasi bukod sa swerte ay naibalik pa sa akin ang pera ko. Kaya niyaya ko ni Matt sa table nila at doon daw kami mag-usap. Nauna sila Matt sa table at kinausap muna ako ni Jemmy. Bog, sandali. Oh, bakit? Uwi na tayo. Ha? Bakit tayo uuwi? Hindi magandang pakiramdam ko. May sakit ka? Wala. Diyan sa dalawang yan, hindi magandang pakiramdam ko sa kanila. Eh bakit naman? Isusoli nga nila yung pera natin eh. Iba talagang pakiramdam ko sa kanila eh. Jemmy, kailangan kita dito. Ikaw marunong makipag-usap sa mga ganito eh. May iba pa naman siguro tayo na pwede makausap. Pero eto na to, kaharap na natin. Maghahanap pa ba tayo ng iba? Hindi ko alam. Parang ibang pakiramdam ko. Okay, sige, ganito. Makipag-usap tayo. Pakinggan natin sila. Kung hindi na maganda usapan, ako na mismo magyayaya umuwi. Pero please, pagbigyan mo na ako dito. Baka ito na kasi yung mag-ahon sa akin eh. Ha? Please? Sige. Yan. Halika na. Ang tagal nyo. May pinag-usapan lang kami sa labas. Nasaan si Mildred? May nakitang kaibigan. Nandyan lang yun sa paligid. Ano ba mga pinoproduce mo? Mabilis ka, boy. Uminom muna tayo para mas maganda ang usapan natin. Sige. Baka maglasing ka ah. Mahina lang naman ang alcohol niyang iniinom namin. Kaya uminom ka na rin. Hindi na, salamat. Para sa future talent ko. Kampay! Kampay. Ano bang business mo? Sabi ko nga, nagbubook ako ng mga performers sa mga hotel dito at sa ibang bansa. Hotels at bars. Ikaw ba, saan ka nagpa-perform? Kung saan-saan. Nagbabasking ako sa mga tapat ng mall, mga park, minsan sa tapat ng simbahan pag nakabreak yung misa. Pero may nakuwang gig si Jemmy para sa akin. Doon nga sa bar kung saan mo kami unang nakita. Ah, okay. Kung ako ang magmamanage sa'yo, syempre tatanggalin ko na ang basking. Tapos kung bar naman, siguro weekend lang ang gigs mo. Mahina kasi pag weekdays. Okay ka ba sa ganun? Oo naman. Paano ba makapasok dyan? Naniniwala ako kay Mildred nung sinabi niyang magaling ka. Kaya dun pa lang malaki na ang chance mo. Pwede ko makapunta sa ibang bansa? Pwedeng pwede. Kung hindi ako mapapahiya sa'yo, ilalaban kita. Pati sweldo mo, pwede kong ilaban na mataas. Sang mga bansa ka ba nagbubuk? Iba-iba. Bakit? May iniiwasan ka bang bansa? Wala. Kahit saan pwede ko. Jemmy, narinig mo yun?
May chance daw ako makapunta sa ibang bansa. Dahan-dahan ka sa pag-inom. Alam mo ba na kahit saan ka makapunta, ang sweldo mo ay dollars. Siyempre, maliban na lang kung dito ka lang. Peso ang sweldo dito. Dollars? Jemmy, dollars daw. Narinig mo yun? Pogs, huwag kang masyado agad maniwala. Mukhang totoo naman sinasabi niya eh. Ano? Kung okay ka bukas, basahin mo ang kontrata para magkapirmahan na agad tayo. Okay, sige. Payag ako. Puntahan kita bukas. Oh, inom pa! Cheers. Pogs, madami ka nang naiinom. Kaya ko. Huwag kang mag-alala. Masaya lang ako sa mga narinig ko. Yang kasama mo ba? Anong talent? Ay, sorry. Siya nga pala si Jemmy. Ang one and only ko. Pwede kang maging model. Pero pagdating sa ibang bansa, dapat hindi kayo magsyota. Kasi nega yun sa mga iba. Ayaw nila ng may karelasyon sa trabaho. Hindi ako interesado. May negosyo ako rito. Sayang. Maganda ka pa naman. Tsaka maganda ang katawan mo. Magsuot ka lang ng damit na medyo labas ang dibdib at kita ang legs. Ewan ko na lang kung di mag-agawan sa'yo ang mga agency. Jemmy, ayaw mo ba mag-model? Pogs, ang bastos na nung bibig niya tapos itatanong mo sa akin yan? Wala naman siyang sinabing masama. Oh, inom pa! Papadudot magaganda ang mga pinapangako ni Matt. Kaya lalo akong nainteresado sa mga offers niya. Hindi ko maintindihan si Jemmy kung bakit siya inis na inis kay Matt. Iniintindi ko lang din kasi nga bago nangyari ang gabing yon ay muntik na kaming mawala ng pera. Pero kahit naiinis si Jemmy ay itinuloy ko ang pakikipag-usap kay Matt. Si Jemmy kasi dapat ang inaasahan ko na makipag-usap pero wala siyang gana. Kaya ako na rin ang nakipag-usap at dahil na din siguro sa alak ay naging malakas ang loob ko sa pagtatanong sa kung ano-ano ang mga benepisyo, sweldo at iba pa. Para kung nasa alapaap noon papadudot habang nadidinig ko kung gaano kalaki ang kikitain kahit sa tip ay binibilang ko na ang mga gagawin ko. Dahil sa pangangarap ko ng gising ay hindi ko na naalala na kasama ko pala si Jemmy. Nawala siya sa isipan ko. Basta ang nasa isipan ko ng oras na yon ay matutupad lahat ng gusto kong mangyari. Magiging proud sa akin sila mama at papa at naisip ko din noon na kung mag-aaral pa ba ako kung matagumpay na ako. Sabi ko sa sarili ko ay siguro naman ay hindi na magagalit sila mama at papa kung hindi ko itutuloy ang pag-aaral. Kasi successful na naman ako. Nasa gitna ako ng pangarap ko nang bigla kong madinig ang boses ni Jemmy na magbabanyo daw siya. Tumango lamang ako at hinayaan siyang pumunta sa banyo. Pag-alis ni Jemmy ay nag-isang tagay pa uli si Matt. Matapos ang tagay ay nagpaalam siya na magbabanyo lang din. Kaya hinayaan ko siyang umalis at ilang sandali pa ay bumalik na si Jemmy sa table. Halika na. Anong halika na? Umuwi na tayo. Mamaya na, Jemmy. Umalis na tayo dito. Maupo ka nga muna. Ayoko na. Gusto ko nang umalis. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa daan ko na ikukwento. Bakit hindi pa dito? Umalis na nga tayo. Mamaya na. Konti pa tapos aalis na tayo. Tsaka wala pa sila, Matt. Ayokong makita ang pagmumukha ng lalaking yun. Bakit ba? Ano bang mali sa kanya? Madami. Alam ko na hindi maganda yung unang pagkakakilala natin sa kanila. Pero bumabawi naman sila eh. Huwag kang magpabulag sa mga salita niya. Halika nga dito, maupo ka na. Hintayin na lang natin si Matt. Ayoko! Bakit ba? Bigla niya akong niyakap at pinilit halikan. Oh, huminahon ka nga, Jemmy. Huminahon? Yan ang masasabi mo sa nangyari sa akin? Binastos na ako at hinahalay. Jemmy, baka sinasabi mo lang yan kasi ayaw mo sa kanila. Bogs naman, kung nagsisinungaling man ako, hindi ba dapat sa akin ka pa din maniwala at dapat magalit ka sa kanila? Eh anong gagawin ko? Aawayin ko sila? Ano? Umupo ka na lang. Kung ayaw mo sa kanila, tiisin mo na lang ng konti. Parang di na kita kilala. Aalis na ako. Oh, Jemmy! Sandali! Jemmy! Ay, mga babae talaga. Oh, nasa na si Jemmy? Umalis na eh. Bakit? Ewan dun, niyakap mo daw.
Ginulat ko lang, niyakap na agad. Huwag mo na siyang intindihin. Baka napagod lang siya kanina sa mga ginawa namin. Pag pumirma ka sa akin ng kontrata, hindi ka na mapapagod ng kakalakad at kakalipat-lipat. Baka makabili ka na din ng sarili mong sasakyan. Gusto ko yan. Pero pag nasa amin ka na, paano si Jamie? Okay lang yun. Hindi na siya pwedeng makialam sa mga desisyon. May intindihan naman niya siguro yun. Good. Tagay pa! Cheers! Pero siguro unahin ko muna yung bahay kaysa sa kotse. Bakit hindi mo pagsabayin? Kaya ba yun? Pag nagpunta ka ng ibang bansa, mahina ang 1 taon at makakaipon ka na ng pambili ng bahay at lupa, pati kotse. Talaga? Oo, unang kontrata mo 6 months. Pwede ka na mag-down sa bahay at lupa. Tapos larga ka uli ng 6 months. Mapo-full payment mo na ang bahay. Tapos may pambili ka pa ng kotse. Excited na ako. Oh, tagay pa! Cheers! Magkano ang pera mo sa wallet ngayon? Yung sinoli ni Mildred sa akin na 7,000 tapos yung TF ko kanina sa bar na 3,000. Bale, 10,000 lahat. Kung ngayon, 10,000 lang ang laman ng wallet mo, sa susunod, wala ka nang dalang cash. Bakit? Kasi, credit card na lang ang dala mo. Wow! Hindi ko pa nararanasan magka-credit card. Pwes, baka magsawa ka ng kakagamit kasi madami kang pera. Salamat, Mata. Oh, tagay pa! Cheers! Waiter, isang bote pa nitong alak. Hindi ko na ata kaya. Ano ka ba? Mahina ka ba? Paano kung yayain ka ng mga customer sa ibang bansa para uminom? Ano, susukuan mo sila? Malakas silang magbigay ng tip. Sige, kaya ko pa. Good. Oh, simutin na natin tong isang bote bago dumating yung susunod na bote. Tagay! Ang mahal siguro ng alak dito, no? Lalo na yung mga bote-bote. Huwag mong alalahanin yun. Pera lang yan. Inom pa. Cheers! Papadudod sunod-sunod ang inom namin ni Matt. Si Matt naman ay parang hindi na lalasing. Lalo na noong bumalik si Mildred. Yung tagay niya ay sa akin pa niya pinapasagot. Kahit lasing na ako ay ramdam ko kung paano makalingkis si Mildred sa akin. Hanggang sa mawala na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatulog pero nagising na lamang uli ako nung kinakalabit ako ng waiter dahil alas 7 na ng umaga at closing na. Palis na sana ako nang pigilan ako at iabot sa akin ang bill. Kahit lasing na lasing ako ay nagulat ako kung bakit ako ang pinagbabayad ng bill. Sinabi ng waiter na sila Matt at Mildred ay 3 oras nang nakaalis at hindi nagbayad. Nang makita ko ang bill ay kulang pa ang pera sa wallet ko para mabayaran ang lahat. Habang dinudukot ko ang wallet ko ay nakikiusap ako na baka pwedeng 10,000 lang muna ang ibigay ko at ihahabol ko na lamang ang kulang. Pero mas lalo akong napahiya nang makitang wala ng laman ang wallet ko. Inisip ko kung saan napunta yon. Yun pala ay dinuukot ni Mildred sa likod ko noong niyayakap niya ako. Walang-wala na akong pera, simot na ako. Dahil sa paniniwala sa panloloko ng 2 scammer na yon. Nagkapalmukha na lamang ako at tinawagan si Jemmy at umutang ako ng pera. Kasi tatawag daw sila ng pulis pag hindi ako nakabayad. Sinagot naman ni Jemmy at pinaliwanag ko ang mga nangyari. Sinabi niya na sabihin ko sa waiter na sandali lang at pupunta siya doon. Jemmy! Kumusta ka? Mabuti naman. Salamat at nakapunta ka agad. Magkano bang bill? 25,000 eh. Nawala na yung 2? Oo, bigla silang nawala. Iniwan na lang nila ako. Jemmy, patawarin mo ako ha. Sana talaga nakinig ako sa'yo. Wala na. Nangyari na yan eh. Nabulag ako eh. Bogs, hindi mo pwedeng idahilan yan. Gusto ko kasing gumanda yung buhay ko. Pasensya ka na talaga.
At kaya mo akong pabayaan para sa ikagaganda ng buhay mo? Patawarin mo ako, Jemmy. Hindi ako galit. Pero mali pa rin yung ginawa ko. Maling-mali yun. Okay na, nagsorry ka na. Wala akong kwenta. Maging aral na lang sa'yo yan. Oo talaga, magiging aral na to para sa akin. Wala na ba silang ibang kinuha sa'yo? Yun lang laman ng wallet ko kinuha nila. Pasalamat na lang tayo at hindi ka nila sinaktan. Hindi kita na ipagtanggol kagabi tapos hindi pa kita pinaniwalaan. Patawarin mo ako, Jemmy. Sana sumabay na ako sa'yo nung umuwi ka. Hayaan mo na yun. Ang importante, ligtas ka na. Tahan na. Wala na tayong magagawa. Nangyari ng mga nangyari. Isipin mo na lang kung paano ka babawi sa sarili mo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Okay na ako. Wala din naman nangyari sa akin eh. Pasalamat na lang din tayo doon. Tumahan ka na. Ayusin muna natin tong problema. Tahan na. Sorry. Isettle mo muna yung 25,000. Eto. Dadaling ko lang to dun sa manager ha. Sandali lang. Bogs, ano ba nangyari sa'yo? Sa loob ng isang gabi bigla kang nagbago. Boss, salamat. Pasensya na po uli sa abala. Ayan pang 5,000. 5,000? Para saan to? Sa'yo din yan. Bakit mo ako binibigyan ng 5,000? Kasama yan sa pinagbentahan ko ng gitara mo. Ha? Wala na akong choice. Wala akong hawak na pera ngayon. Kaya kaysa makulong ka, binenta ko na lang yung gitara mo. Wala na yung gitara ko. Wala na akong maisip na ibang paraan. Okay lang. Tama lang naman yung ginawa mo eh. Kung may hawak lang akong pera ngayon, hindi ko ibebenta ang gitara mo. Kaso, biglaan eh. Alam ko kung gaano kahalaga yun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Okay lang yun. Umayos ka na. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Mababawi mo rin ang nawala sa'yo. Oo, naniniwala ako. Sa tulong mo, makakabawi ako, Jemmy. Bogs, may sasabihin ako sa'yo. Alam kong hindi maganda ang timing pero nandito na rin lang tayo at napag-usapan na din naman natin yan. Ha? Hindi kita maintindihan. Hindi na kita matutulungan sa pagbabasking at paghahanap ng gigs. Pero balik ka dun sa huling bar na tinugtugan mo. Baka nakuha mo yung slot. Sandali, naguguluhan ako. Magpahinga na muna tayo. Kailangan siguro natin muna mag-isip ng malayo sa isa't isa. Bakit? Gusto kong pag-isipan mo muna kung anong mga gusto mo sa buhay. Pero ikaw ang gusto ko. Hindi lang ako, Bogs. Ang lahat ng tungkol sa buhay mo. Kailangan mo munang mag-isip. Jemmy naman, please. Huwag naman ganito. Please, huwag dito. Huwag ngayon, please. Paalam, Bogs. Jemmy! Jemmy, patawarin mo ako! Jemmy, parawa mo! Jemmy! Jemmy! Ang sakit sa dibdib, Papa Dudut. Pero napakalaki naman talaga ng kasalanan ko kay Jemmy. Matapos na mga nagawa niya sa akin ay nakuha ko siyang echapuera. Nagsumbong na siya na muntik siyang halayin pero mas pinaniwalaan ko yung lalaking gumawa noon kesa sa kanya. Dalawang mahalagang nawala sa buhay ko, ang gitara ko at si Jemmy. Pinipilit kong maging mabuting tao at hindi na rin ako nakakatugtog kasi wala na ang gitara ko. Yung club na kung saan ako nagkaroon ng kaso ay ang club na tumanggap sa akin para magtrabaho bilang isang waiter. Nakita nila ang nangyari sa akin at naniwala naman sila na inosente talaga ako sa mga nangyari. Kahit na hindi kasama yon sa pangarap ko ay pinilit ko pa din na tanggapin at gustuhin bilang simula ng aking pagbabago. Habang nagliligpit sa club, isang umaga ay may napanood ako sa binuksang TV sa bar. Una ay pinakikinggan ko lamang ang balita pero bigla akong napatingin nang madinig ko ang headline tungkol sa dalawang scammer at estapador na pinaghahanap ng batas dahil sa dami ng mga naloko nila. At ang mga ito ay sina Matt at Mildred.
Naawa na lamang uli ako sa sarili ko dahil sa hinayaan ko silang lokohin ako. Matapos ko magligpit at maglinis sa club ay umuwi na ako. Pero gaya ng ginagawa ko araw-araw ay dumadaan ako kina Jemmy para kumustahin siya. Pero sa tagal ko nang nagpupunta doon ay kahit kailan ay hindi ako nilabas ni Jemmy. Ang mami niya lamang ang nakakausap ko at sa kanya na lamang ako nakikibalita. Naawa sa akin ang mami ni Jemmy pero wala naman siyang magawa. Matapos kong dumaan kina Jemmy ay diretso uwi na ako. Habang naglalakad ako ay nakita ko si Mildred. Sinundan ko siya at gusto kong malaman kung saan siya nakatira para isuplong ko sa mga pulis. Pero habang sumusunod ako ay biglang may humila sa akin. Ay, teka! Sino ka? Bitawan mo ako! Huwag kang maingay. Ikaw? Hayop ka! Tumahimik ka kung ayaw mo. Bakit? Ano gagawin mo? Aba, matapang ka na ha. Talaga matapang ako! Oh, anong gusto mo ngayon? Ikaw, ano gusto mo? Hoy, kutong lupa. Hindi ka ba natatakot? Patpating ka tapos ako ang hinahamon mo? Wala na akong pakialam doon. Bakit mo sinusundan si Mildred? Ano naman sa'yo? Sira ulo ka pala, syota ako yun eh. Bakit? Nung binastos mo syota ako, okay lang sa'yo? Nung binastos ko ang syota mo, okay lang. Kasi wala ka namang sinabi eh. Parang okay lang din sa'yo. Pero sa akin, hindi okay na sundan ang syota ko. Ano? Di ka makakibo? Kasi totoo. Nasaan na yung pera ko? Wala na, ubus na. Ibalik niyo yung pera ko, mga magnanakaw! Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo ha. O bakit? Totoo naman ah. Pinagyayabang mo yan laki ng katawan mo, pero hindi ka naman nagtatrabaho? Wala kang pakialam ha. Kanya-kanya tayo. Kami manluloko, ikaw tanga. Hayop ka! Kung ayaw mong masaktan, tumigil ka ha. Pasalamat ka, ibinalibag lang kita dyan. Baka di ako makapagpigil, mabalian kita ng buto. Hayop ka! Oh, bakit ka umiiyak? Iyakin ka pala eh. Akin na yung pera ko! Huwag ka nang umasa. 10,000 hindi ka na makatulog? Pinaghirapan ko yun! Pinaghirapan din naman namin ah. Kung nalasing ka sana agad, edi nakaalis agad kami. Tapos hindi pa lumaki yung bill. Kaya kasalanan mo. Dahil sa inyo, naibenta ko yung gitara ko. Dahil sa inyo, hiniwalayan ako ni Jemmy. Dahil sa'yo yan. Huwag mong isisi sa amin. Kung hindi ka tanga, edi hindi sana nangyari yon. Gusto ko lang naman matupad yung mga pangarap ko eh. Ninakawan nyo kami ng pangarap. Pangarap lang pala eh. Di pangarapin mo lang hanggang gusto mo. Ang kapal talaga ng mukha mo! Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa'yo pag di ka tumigil. Ibalik mo yung pera ko! Ang kulit mo! Aalis na ako. Huwag mo akong susundan ha. Hayop ka! Siguro naman madadala ka na niyan. Ibalik mo yung pera ko! Baliw ka na. Diyan ka ng tanga ka. Ibalik mo yung pera ko! Bitiwan mo yung pako. Ayaw mo ha? Akin na yung pera ko! Nanggigigil na ako sa'yo ha? Bitiwan mo yung pako. Akin na yung pera ko! Bitiwan mo ako. Hindi! Akin na yung pera ko! Ayaw mo? Pinilit mo ko. Pasensyahan tayo. Tulong! Hindi ko alam papadudot kung bakit ko nagawa yon. Napakaswerte ko na lamang talaga at sakto ang dating ng mga pulis. Naaresto pala nila si Mildred nang makita nila ang nangyayari sa amin ni Matt. Mabuti na lang talaga at napadaan sila kundi ay hindi ko alam kung ano na ang kinalabasan ko ng araw na yon. Pagka-aresto nila kay Matt ay tumawag muna sila ng ambulansya para sa akin bago sila umalis. Pinasalamatan pa ako ng mga pulis dahil ang mga wanted na hinahanap nila sa patong-patong na reklamo ay napasa kamay din nila. Hindi ko lang alam kung kaya pang mang-scam nila Matt at Mildred sa loob ng preso. Malamang ay bumalik sa kanya ang karma at siya naman ang magugulpi
gaya ng ginawa niya sa akin. Gusto ko lang namang maibalik ang pera ko kasi pinaghirapan ko yon. Pero kahit na hindi na maibalik ang pera ko ay okay na rin sa akin kasi nakamit ko na rin ang hustisya dahil sa pagkakahuli at pagkakakulong nila. Habang nagpapagaling ako sa bahay ay may hindi ako inaasahang bisita na dumating, Papa Dudut. Pasok! Jemmy! Oh, huwag ka nang tumayo. Humiga ka na lang dyan. Jemmy, salamat dumalaw ka. Kamusta ka? Maayos na ako. Lalo na ngayon nakita kita. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ko naman nakalain na makikita ko sila nung araw na yun eh. Wala na akong magawa kasi nandun na ako sa sitwasyon. Pwede ka naman umalis kahit tumakbo ka. Mas mabuti na yung tumakbo ka palayo kaysa naman may mangyaring masama sa'yo. Okay naman ako. Anong okay? Tingnan mo nga ang sarili mo. Huwag ka na mag-alala. Yan naman ang nakakainis sa'yo. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Hindi na mauulit yun, pangako. Talaga? Parang balak mo pang ulitin eh. Hindi na talaga. Masakit magulpi. Sige, idaan mo sa biro. Huwag ka na magalit. Hindi na talaga mauulit kasi nakakulong na yung mga magnanakaw na yun. Naiinis ako sa'yo. Saan ka ba galing nung araw na yun? Bakit ka ba napadpad sa lugar na yun? Nandun lang ako sa area. Malapit kung saan kami nagkita ni Matt. Saan yung malapit doon? Kanino ka galing? Sa inyo. Huy, ba't nabigla ka? Sa inyo talaga ako galing nun. Araw-araw ako nagpupunta sa inyo kaso wala ka daw sa bahay. Nandun ako. Ayaw ko lang lumabas. Alam ko naman nandun ka. Hindi nagsisinungaling si tita sa akin. Si mami talaga. Oh, huwag ka na magalit kay tita. Dahil sa akin nangyari yan sa'yo. Uy, ano ka ba? Hindi. Hindi mo kasalanan to. Nagkataon lang talaga na pauwi na ako nung makita ko sila sa kalye. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling yung tapang ko nun eh. Pinatulan ko yung doble yung laki ng katawan sa akin tapos mas matangkad pa. Ano nga bang pumasok sa utak mo nun? Nako, kung nakita mo lang yung away namin, sinasabi ko sa'yo. Ano? Nabugbog ako. So nakakatawa yan nangyari sa'yo? Huwag ka na magalit. Pinapagaan ko lang naman yung sitwasyon para hindi ako masyado masaktan pag kumirot yung mga sugat ko. Nakakainis ka. Sinabi sa akin may baril si Matt at babarilin ka. Mabuti nakita agad ng mga pulis. Sakto nga eh. Paano kung hindi sakto? Ewan ko. Anong ewan mo? Lalo ako naiinis sa'yo. Huwag ka na magalit. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita, nagagalit ka pa. Nga pala, salamat sa pagdalaw mo ha. Bukod sa pangangamusta, may isa pa akong pinunta dito. Talaga? Ano pa? Sandali. Ano yan? Gitara, halata naman 'di ba? Ibig sabihin, gitara ko yan? Oo. Pero paano mo nakuha? Nung sinabi ko sa yung binenta ko, hindi ko talaga binenta. Isinangla ko dun sa kaibigan ko para matubos ko uli. Kaya ayan, natubos ko na. Sinangla mo lang? Oo, at yung pinagsanglaan ko, hindi marunong maggitara kaya siguradong hindi niya ginalaw yan. Salamat, Jemmy ha. Pero teka, kung sinanla mo lang to, ibig sabihin, pera mo pinantubos mo dito? Oo, pumasok na kasi yung perang hinihintay ko kaya tinubos ko na agad. Salamat talaga pero napagastos ka pa tuloy. Wag mo na ngang isipin yun. Hindi pwede. Nakakahiya naman. Bakit ka mahihiya? Girlfriend mo naman ako. Oo nga, pero kasi… ano sinabi mo? Hindi ko na uulitin. Jemmy, please. Gusto ko lang makasiguro kung tama yung narinig ko. Ano bang nadinig mo? Na girlfriend kita. Bakit, hindi ba? Oo. Girlfriend kita. At hindi na kita pakakawalan. Hindi na kita pababayaan kahit kailan. At hindi kita bibigyan ng sama ng loob. Tsaka hindi rin kita… Tama na, ang dami mo ng pangako. Baka mahirapan kang tuparin lahat. Hindi. Gagawin ko ang lahat, pangako. Mahal na mahal kita, Jemmy.
Papa Dudut, parang nawala lahat ng masakit sa akin noong sinabi ni Jemmy yon. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang kaligayahan ko. Nagsimula uli kami kumbaga ay reboot at mas matamis pang naging samahan namin. Tumutugtog na uli ako pero ang schedule ko ay MWF kasi yung TTHS ay nandun pa rin ako sa club bilang isang waiter. Dahil malaki-laki na ang kinikita ko ay sinabi ko kay Jemmy na babayaran ko ang pinangtubos niya sa gitara pero ayaw niya. Kaya ang sinabi ko na lamang ay lagi kong hahatiin ang sweldo ko sa bawat trabahong makukuha ko. Yung kalahati ilalagay ko sa bangko. Pinangako ko kay Jemmy na kapag umabot na ng mahigit 100,000 ang ipon, ay hudyat na yon para magpakasal kami. Pumayag naman siya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay mahigit 100,000 na ang laman ng bangko. Kaya alam mo na, nasa planning stage na kami ng pagpapakasal. Buong-buo na ang buhay ko simula noon, Papa Dudut, dahil bumalik na ang dalawang mahalaga sa akin, ang gitara ko at si Jemmy. Ngayon ay nagpapatuloy ang magandang awit ng pag-ibig namin ni Jemmy. Salamat po, Papa Dudut, sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bogs. Hindi masama ang mangarap pero madalas sa hindi ay masama ang magmadali at hindi pag-isipan ang maaaring kahinatnan ng mga desisyong binitawan. Minsan kapag masyado tayong nasasabik, naniniwala na agad tayo sa unang beses pa lamang nating nadinig. Tandaan na pag masyadong maganda para maging totoo, malamang ay hindi ito totoo. Pag-isipan muna natin at pag-aralan kung saan ba pupunta ang paniniwala sa isang magandang bagay galing sa isang mabulaklak na dila. Minsan, naisasawalang bahala na lang natin ang talagang totoo na matagal nang nasa harapan natin. Napakaswerte ni Bogs dahil hindi nagbago si Jemmy. Marahil ay ginawa ni Jemmy ang paglayo para lamang gisingin si Bogs. Kaya bago tumingin sa malayo ay tumingin muna sa ating paligid. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut para sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.